Hello, magandang gabi po. Nabisto ni Marcoleta ang Billionaire News Channel sa pagpipake news. Ang pakiwari ni Senator Marcoleta ay pag-aari ni Romualdez itong mga Billionaire News Channel at ginagamit na panggiba sa mga kalaban sa kalaban ni Pete Tambaluslos. So parang very halata. So ngayon, napabalita ang news channel na na-discover nila na yung asawa daw ni Marcoleta na senator ay involved bilang insurer doon sa mga kontrata ng mga diskaya. Kumbaga, siya po ay official daw ng Stronghold Insurance Corporation na apparently merong kontrata na gini-insure ang lahat ng government projects ng mga Diskaya family. Itong kontrata kasi ng insurance ay requirement po kasi sa pagpapasok mo ng kontrata mo, hindi ibibigay sa iyo yung award ng kontrata kung hindi ka magbibigay ng insurance na ikaw ay tatalima sa gagawin mo ang proyekto. At kung hindi mo magagawa, yung insurance na bitbit mo, yun po ang sasagot. Kumbaga, garantor pagador ang insurance. So ngayon, itong Stronghold Insurance Corporation ay isa sa mga kumpanya ng insurance na may negosyo sa DPWH na mga flood control projects. Na sila ay nagbibigay ng insurance na yung lahat ng kontraktor na kliyente nila ay ginagarantiyan nila sa DPWH na gagawin ang kontrata. So ito muna, ilabas muna natin yung fake news na balita ng Billionaire News Channel. Ito yung ibig sabihin po kung bakit naging fake news, hindi po sila nag-iingat ng kanilang mga binabalita. Hindi muna nila tine-check. Ang palabasin nila na si Marcoleta ay tumitira kay Romualdez, tapos yun pala yung asawa niya nagninegosyo rin kay Diskaya. At kaya si Marcoleta ay gustong-gusto niya na si Diskaya ay magiging masasakop ng Witness Protection Program. Ngayon pa man, kahit sabihin natin na gusto at kahit sabihin natin na pasok sa kumpanya o di kasama sa kumpanya ng Stronghold Insurance, itong asawa ni Marcoleta na si Edna Marcoleta ay water under the bridge na ang issue. Hindi na baliwala ng issue, moot and academic kung sa isang termino. Bakit mo? Kasi hindi na siya ang Blue Ribbon Committee Chairman. Si Mr. Ping Lacson na. So, yan po ang balita. Panoorin muna natin ang balita na fake news ng Billionaire News Channel. Nakakahiya naman ito. Hindi kayo nag-iingat ng binabalita nyo. So, napipil ko yan kasi ako galing sa dyaryo at kuryente ang tawag namin dito. Na kuryente siya. Hindi sila nag-check kung tama ba balita lang, hindi. O, pakinggan yung balita. Ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Sergio Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Billionaire News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors. Klaro yan. Ang Stronghold nag-insure sa isang kontrata ni Diskaya ng Stronghold Insurance. So nakalagay sa kanilang
website ng Stronghold Insurance, isa sa mga director si Edna Marcoleta at klaro pa na nakalagay independent director. Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa elite general contractor, kumpanya ng mga diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. So ngayon, gusto palabasin nitong Billionaire News Channel na may conflict of interest para kay Marcoleta na magiging Blue Ribbon Committee Chairman na mag-imbestiga sa flood control, na yung asawa pa lang naman niya ay opisyal sa Stronghold Insurance Corporation na siyang may kontrata naman sa mga Diskaya family na silang insurer ng mga proyekto ng insurance company ng Diskaya Company. Parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Eksakto ang lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Ang bayan ng Nauhan Oriental, Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila projects sa Nauhan na galing sa congressional insertions. Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Una nang itinanggi ni Panaligan ang involvement sa mga implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan. Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon-cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro, kung saan nag-expand ang kanilang branch. Matatanda ang nagtalo na noon sina Lacson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple na iminungkahi ni Marcoleta na isailalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Why are you so protective of the Diskaya? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Sa kasalukuyan, no comment si Senador Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. Sa ngayon, revoke na ang lisensya ng mga kumpanya ng Diskayas. Protected witnesses sila at under evaluation ang paghiling na maging state witnesses. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionaire News Channel. So, yan ang sinabi nila. Can take the heat. So, ngayon, ang sinasabi nila, akala nila ay nasa tama sila. Yan ang problema sa inyo, Billionaire News Channel. Hindi kayo. Oo, tama, official ng Stronghold Insurance, si Diskaya. Pero nakita nyo na, independent director. Ano bang, naintindihan nyo bang ibig sabihin ng independent director? I want to educate my listeners, my subscribers. Ang ibig pong sabihin ng independent director sa batas po, may binuo po kasi ang batas na kapag ang kumpanya Nyaloy ay nag-involve sa mga negosyo na pampubliko na may perang involved gaya ng insurance companies
O di kaya, yung mga korporasyon kagaya ng San Miguel Beer o San Miguel Corporation ay listado sa tinatawag na Philippine Stock Exchange. Kailangan, sabi ng batas natin, kailangan maglagay ng independent director bawat isa para ma-check ang ginagawa ng mga corruption ng mga korporasyon gaya ng bangko, insurance, at iba pa na mga nakalista sa tinatawag na Philippine Stock Exchange. Naimbagarabim, mga kapsat ko. Pakinggan nyo kung gaano lalabas po na bobo pala sa corporation law itong mga news writers at saka news editors nitong Abante at saka at saka Billionaire News Channel. Alam nyo bang ibig sabihin ng independent director? Sila po ay hindi may-ari ng kumpanya. Iniutos ng batas yan na hindi pwede sila mag-operate kung hindi sila kukuha sa pool, sa listahan ng mga pwedeng maging independent director na ginagawa ng gobyerno natin. At ang mga independent directors na ito ay mga expert po ito sa auditing, sa negosyo, sa kung ano. Number one, auditing, kailangan sa kanilang mga CPA. So, kailangan ko rin sila para mati-check ang patakbo ng negosyo ng mga insurance companies, mga bangko, at lahat ng kumpanya na nakalista sa Philippine Stock Exchange. Bakit po? Kasi yung kumpanya nakalista sa Stock Exchange, gusto ko mabigyan kayo ng edukasyon. Bakit kailangan? Kasi po, yung mga kumpanya na na-stock exchange, nagbebenta sila, Loy, ng kanilang shares of stocks sa publiko. So, kung magkano ang presyo ng shares of stocks, ay pwede nilang dayain ang publiko kung magkano ba talaga halaga ng Jollibee share, McDonald's share, ang mga real estate na mga kumpanya kagaya ng Ayala, kagaya ng kumpanya ni Villar na mga na kumpanya nila na nagbebenta ng mga shares of stocks. Kasi ang purpose niyan, nagkakaroon po ng stock exchange kasi kulang ang kapital ng mga kumpanyang yan. Para makakuha sila ng dagdag ng kapital, ibebenta nila ngayon sa stock exchange yung kanilang mga shares of stocks na pwedeng ibenta. At kung may bibili, kukunin nila yung pera ng bumili at gagamitin nila sa negosyo para palaguin ang kumpanya. Ngayon, pwedeng dayain yon kung walang independent directors. Yan po ang pakay ng batas na kailangan mayroong independent directors na 2. Karamihan sa mga kumpanya 2. At ito naman isa sa mga kumpanya na delikado ay yung mga kumpanya na nag-involve sa insurance. Ano bang business ng insurance? Ganito lang po yung kasimple. Ang insurance company, sila po ang nagbibigay ng garantiya na magagawa ang dapat gagawin. Itutukuyin na natin sa negosyong construction. Ang negosyo ng mga insurance company kapag insurance sa kapag construction ang gagawin ay nagbibigay sila ng assurance na kung matapos ng diskaya pamili ng construction firm nila, kung magawa nilang proyekto, meron pang 5 years na masisira ang mga ginawa, ang magbabayad yung Stronghold Insurance Company sa mga kumpanya ni Diskaya. So ngayon, sino ba ang kumuha? Stronghold. Sino ang Stronghold? Ang Stronghold ay hindi yan kumpanya ng asawa ni Marcoleta. Ang asawa ni Marcoleta na si Edna, ang papel niya sa buhay, ang trabaho niya, isa siya sa mga pool ng mga experts na sa auditing na pwedeng kukunin ng kahit sinong kumpanya na obligado sa batas na magkaroon ng independent directors. Ulitin ko lang, ang independent directors po ay hindi sila may-ari.
ni 5. Wala silang interest dyan sa mga kumpanya. Kabaliktaran ang iniisip nyo, sila ay nandoon para hindi mandaya ang mga korporasyon. Kagaya ng San Miguel Corporation, hindi sila pwede basta-basta maglagay ng presyo kung magkano ang kanilang shares of stocks. Kasi mayroong kumukontra dyan, ang independent directors na dalawa. Isa sa independent directors na alam ko ay si dating Chief Justice Artemio Panganiban. Ang alam ko na sa Meralco, siya naman ay kinuha ng Meralco. So ibig sabihin, itong mga maraming korporasyon sa Pilipinas na patungkol sa negosyo na nagsosolicit na may ilong negosyo sa publiko na mayroong mga pera na mga garantiya ay hindi po sila bibigyan ng lisensya ng ating pamahalaan na mag-operate kagaya ng bangko. Hindi sila bigyan ng license to operate ng Central Bank of the Philippines kung wala silang independent directors. Tandaan mo, ang mga kumpanya po kasi niyan ay pampamili, lalo na family corporation. Siyempre, yung family corporation, magkutsabahan ang lahat ng members ng board ng family corporation. At halimbawa, bangko, may depositors. Ang dami ng deposito, umabot sa 1 billion. Paano kaya kung magkutsabahan ang mga members ng board ng isang family corporation na bangko? Ang gagawin lamang nila, gagawa sila kunwari uutang isang tao. Lakihan nilang utang at hindi babayaran. Siyempre, magbibigay ng garantiya na mga lupa, collateral, yun pala ang lupa ay fake. Ganun po. Yan po ang function sa ilalim na batas, ang trabaho ng mga independent directors. Pangangalagaan nila ang interes ng publiko. Halimbawa, gaya niyang insurance. Marami sa mga construction kumukuha ng insurance. Actually, marami pang ibang insurance companies, hindi lang Stronghold. Sa Stronghold naman, sila magbabayad sa lahat ng mga natuklap na flood control projects. Kasi tinanggap nila yung kanilang garantiya na gagawin ng mga Diskaya Family ang kanilang kontrata na maayos, at kung hindi maayos, ang Stronghold magpaayos. Ganon po yan. So ngayon, ang gusto palabasin nitong Billionaire News Channel ay bakit mag-imbestiga si Marcoleta sa mga flood control na kung saan ang kanyang misis ay direktor ng Stronghold Insurance Corporation na may insurance, nag-insure siya ng mga project ni Diskaya. Kabubo. Mag-aral nga naman kayo, mga reporter kayo. Required po kayo na magkaroon ng tinatawag na general knowledge about every topic bago kayo pagbibigyan na maging reporter. So, ang problema niyan, hindi nyo alam pala. Wala pala kayong alam sa batas kung ano ang independent director. Ay, napaka-boobs. Sabihin ko na, bobo talaga kayo. Ngayon, naniniwala tuloy ako na yung Billionaire News Channel, ito po yung pag-ari na dati ng Abante. Abante ang may-ari nito na Diaryo. Pero ang dating may-ari ng Abante na si mga basta dating may-ari ay wala na, binili na sila, at ang balita ko ang nakabili niyan ay kumpanya ni Martin Romualdez. So ginagamit ni Martin Romualdez yan na pangsangga sa mga mag-imbestiga sa mga anomalya sa flood control projects. Yan po ang dahilan kung bakit natanggal si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee. Ginamit nila mga yan. Actually, so ngayon, nakikita nyo na ngayon ang scam game nila. So ngayon, pagkatapos dyan, in-interview pa ng Abante na mga channel ang si Marcoleta at nagkasagutan sila. At anong sinabi? In-interview nila, itong reporter nila, anong pangalan nito? Walang bodo, hindi alam mga tanong. Makipagdebate kayo sa akin, pwede, open ako. Talagang walang kwenta yung inyong mga tanong. Hindi kayo pwede magtanong-tanong, mag-angkor kayo dyan. Tapos makipagdebate kayo sa ini-interview nyo. Number 1 rule of the game, kapag ikaw mag-interview ng tao, bawal na bawal ka makipag-argumento sa ini-interview mo. Otherwise,
mapuputol ang inyong interview. Mawawalang saysay. Gagaya nito, ini-interview si Marcolita, inaaway si Marcolita. Iinaway din siya ni Marcolita. Kahit naputol ang interview niya, walang nangyari. O, pakinggan natin ang ginawa nitong bubo na reporter ng Abante. Anong pangalan nito? O, patugtugin natin. O, ito. Kaya tuloy ng kainitan sila. Itong nasa kaliwa ng screen, ito yon siya. O diba? Ano yan? O, ulitin natin. Sa simula, on the line, Senator Marcolita. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan ninyo eh. Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin Hindi, dito. pinag-uusapan ng delikadesa dahil wala akong Huwag ka magkipagtalo sa in-interview mo. Bubo mo. Ano pangalan mo? connection doon. Ang asawa ko independent. Yun nga po, asawa niyo yun eh. Hindi mo alam ang independent director pala eh. Kabubo. Asawa mo yun eh. Ano ko ang asawa? Talagang depensa niya yan kasi una-una asawa niya yan. Pero ang hindi mo alam, ogag ka talaga, kung anong ibig sabihin ng mga independent directors. Mag-aral ka nga muna bago ka mag-interview dyan. Nakikipag-debate ka pa sa akin eh. Akala ko ba magtatanong ka lang. Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung argument Sinasabi namin mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Yan ha. Kabubo naman na director to. Reporter. Ano Inabot sinasabi ko mo? pa yun, Sen. Tinawag mo kami rito ng tanga. Tanga naman talaga eh. Nag-interview ka, hindi mo alam, pag-aralan mo muna ang ibig sabihin ng independent directors. Ogag ka talaga. O diba, ano yan? Yan ba yung mambabago? Yan po ang katibayan na bobo kayo. Akala nyo magaling kayo. Tanong ng kayo ng tanong. Hindi nyo inaalam ang topic niyo. Dapat pag-aralan nyo muna kung anong ibig sabihin ng independent director. Na ano, ibinoboto nyo, hindi nga nyo masagot yung word na delikad. Ikaw kasi nakipag-debate ka. Anong delikadisa doon? Hindi magdelikadisa doon. Bakit? Kasi independent director siya. Ang gusto mo sabihin, kasi director ang asawa niya, dapat hindi siya mag-imbestiga, delikadisa na. Bobo! Desay. Ano to? Bobo. Huwag ka na, tanggalin ka na dyan. Pero alam mo, humingi ng tawad po, nag-apologize po ang Abante sa ginawa nitong kanilang tao. Na dumidiskarte, wala palang alam. Ay! Daming gusto mag-reporter, hindi naman alam kung anong ginagawa. Mag-interview, wala namang alam kung ano. Mayroon kayo natutunan. Ang isang bagay dito na natutunan ng aking mga listeners, ganito po yon. Dalawang klase po ang direktor ng mga kumpanya. May mga kumpanya na ang direktor ay sila mismo yung may-ari. O di kaya kung hindi man may-ari, ay binibigyan ng ina-assign sa kanilang tao ang pag-uupo bilang direktor. At kung ang kumpanya nyo ay involved sa public interest, kagaya ng insurance, kagaya ng negosyong real estate na magbebenta ka ng bahay sa publiko, kailangan ang korporasyon mo ay meron ka ng independent director. Ano ang papel ng independent director? Ang papel po ng independent director ay kukontrahin ang lahat ng mga pandaraya na ginagawa ng mga korporasyon. Kagaya niyan, nakalista ka sa stock exchange. So, ang mga pandaraya ng mga korporasyon sa stock exchange ay tinasabi nila, pinapataas nilang presyo ng kanilang shares of stocks.
ang tinatawag na insider trading. Para tumaas ang presyo, maraming bumibili ng mga shares of stocks na presyo mahal pero hindi naman totoong presyo. Kasi ang presyo po ng lahat ng shares of stocks ng kahit anong korporasyon ay nakabasis sa aktual na kita ng korporasyon. Yan ay kung listado sa stock exchange. At ang stock exchange, ginawa ng batas yan para mabigyan ng pagkakataon ang publiko na kahit makukunti lang pera mo, pwede ka magiging may-ari ng Jollibee, may-ari ng San Miguel, may-ari ng Ayala kung bumili ka lang ng mga 1,000 shares. Para naman hindi maluluko ang publiko na bumibili ng shares, para hindi dadayain sa presyo, kailangan ang mga sumasali sa stock exchange ay obligado kayo na kumuha ng independent director na hindi may-ari ng korporasyon. Kundi sila ay itinalaga ng mga eksperto sa pag-audit para sila ay itinatalaga na watchdog ng pamahalaan para hindi mandaraya sa presyo ng shares of stocks ang mga korporasyon na listado sa Philippine Stock Exchange. Oh, naintindihan nyo? Next, may mga korporasyon na hindi nga listado sa stock exchange pero nag-i-involve sila sa mga negosyo na pampublikong interest ang kinakailangan. Gaya ng insurance. Kumuha ka ng insurance. Kumuha ka, may kotse ka. Bumili ka ng insurance para kung mawala ang kotse mo, papalitan ng insurance na bagong kotse. So ngayon, kung mandaraya yung insurance na yan, nawala yung kotse mo, hindi ibibigay ang pera. Ibig sabihin, nandaya. So para maiwasan yung mga insurance na nambubudol sa publiko ay nilalagyan ng independent director bago sila bigyan ng lisensya. Ganon din sa mga nagninegosyo ng pabahay. Kailangan meron silang independent director. Kasi kung walang independent director, hala, pandaraya, pambubudol sa mga pagpresyo per square meter ng lupa, yon ang gagawin nila para lulukuhin ang mga tao. Tapos magpapatayo ng subdivision na substandard ang mga building. Sino mag-check niyan? Kundi yung mga independent directors lamang. Naintindihan nyo? Kayo mga reporter na kunwari, na galing-galingan, mag-aral muna kayo, magtanong kayo sa akin. Dapat meron kayong advisor ng mga abogado para malaman ninyo kung ano ang dahilan sa likod niyan. Hindi lahat po ng direktor ay may-ari ng kumpanya. Tandaan nyo yan. Okay? So with that as it may, sa tingin ko ay na-educate ko na kayo. Ay, salamat naman. At nagkaroon tayo ng system pagkataon na magturo kung ano ang independent director sa corporation code. So, Ricky Albay, maayong gabi, Manong Toto. Abing Diboke, good evening, Attorney Toto. Doc, stay safe and God bless. Si Wolf, good evening, Dr. Toto Kausing, Probinsyanong Lagyaw. Alam mo, nakakuha po ako ng, hindi ko pa naman confirm, nakakakuha ako ng informasyon na yung Billionaire News Channel ay pag-aari ni Romualdez. So, Jerry Arquitalig. Jesse, okay. Jesse, tawagan tayo. I-message kita mamaya. May itatanong ako siya. Bigyan mo ako ng cellphone number mo. Chat mo ako. Saka yung ipadala mong lisensya mo sa as a security guard license. Kasi i-recommenda kita sa kaibigan ko na may security agency. Regine Ford, magandang gabi. Attorney Toto Kausing. Roel Villanueva, media talaga. Oo, bias talaga. Kaya nga ng independent director. Chrissy Brooks watching from Macau. Mo Sir Toto Kausing naimbag rabiim nga kada kayo amen, okay? Hawak ni Tamba ang mga stream media. GPU po official, sino ang may-ari ng Billionaire? Si Kwan po, si Tambaluslos po may-ari niyan. Si Bog Saddam, natatawa talaga ako doon sa Angkor sa Abante News, sir. Na-explain na nga ng mabuti ni Senator Marcolita. Ininsist pa rin niya ang delikadesa na salita. Na-explain na nga
independent board member ang asawa niya na nasabihan patuloy na tanga. O, tanga nga naman siya. O, bugsadam na paghalataan na bubo at tanga, magtanong tuloy na siyempre bias. At saka dahil po sa insidente na yan, yung boss ng Abante ay humingi ng tawad o nag-apologize kay Marcoleta. Si Efren Guhelde, your game is a scam shame. Doc Toto, Politico, Abante, and Bilyonaryo are under one ownership. Lahat pala sila ay Romualdez. Evanator, good evening, Katoto. Gagawin at gagawin nila para masiraan si Senator Marcoleta. Sa Vicente Asadon Loyola, pikon masyado si Marcobeta. Hindi, Marcoleta, huwag mo tawagin Marcobeta kasi ikaw, Vicente Asadon Loyola, you heard already the explanation and yet you do not learn. So you should belong to the gutter. I don't care if you will leave my channel. Arwin Flores, Bilyonaryo News Channel, minamanipula ang balita tungkol kay Marcoleta. Joboy Francisco, Joboy, dalisay yun. Okay, Joboy, kumusta ka na? Siguro, ano pang problema dyan sa Quezon Province? Problema ko numero 1 dyan, yung gobernador niyo si Tan. At saka ang inyong congressman si JJ Suarez, sobrang kurap. Diyos sa dami ng babanggain si Marcoleta pa ang talino ni Marcoleta. Thomas Esplana, gandang gabi, Attorney Toto, Kausing, ang gulo talaga ng gobyerno natin, kailan kaya bababa si BBM ng kusa? Bumaba na, nag-resign na. Mamaya i-vlog ko, nag-resign na si Elizalde ko. Cristobal Emilia, hello po, Dr. Toto, banatan nyo pa. Lolito Bariadito, high blood na si Sir Toto, pagalitan mo yung mga tanga. Jocelyn Dispi, Bangag yan, attorney, Bilya Baliw, Katoto, inaantay nila mag-ad hominem si Senator Marcoleta dahil dyan na sila magaling. Kuya Yods, Bob, Richard, Mayor Mita, relax lang Sir Toto, puso mo. Okay lang po ako, very healthy po ako. Attorney Toto, mabuti na lang nandyan ang social media na tulad nyo, kaya di na kami maluluko nitong mga tanga na media. Si Wolf, ang interviewer ay mayroong Dunning-Kruger effect. Jenny Baloca, Jirilo Canete, 160. Good job, Attorney Toto Kausing. Lily, 670. Attorney Godiv. Sunny Salyan, dapat kasuhan ang reporter na yan. Halatang may kinikilingan siya. Sino pa magpapa-interview sa kanila kung ganyan ugali nila? Alam mo na ang batas talaga yan kung sino mga nakikinig sa akin. Kung gusto ng style na interview, hindi kagaya sa akin, ay be prepared. Maging magalang kayo sa kausap nyo. Otherwise, iwanan kayo ng kausap nyo at mumurahin ka pa. Tapos, DDS ang pumatay kay Kapersi. Tao o digong kampi ka na. Ay, huwag ka magsasabi na DDS. Bantag po, hindi yan DDS. Wala kang ang pruweba. Sobra kang magkwento. Bas alam ko yan kasi akong nakuha ko po lahat ng ebidensya. Alam ko kung sino ang tao sa likod. Si Bantag lang po, wala lang iba. Corazon Antonio. So binoto ko si Senator Marcoleta. Oy, salamat kat, magaling ang si Marcoleta. Yano Herving, I just unsubscribed from Bilyonaryo News. Oy, salamat naman po. Joboy Francisco, sabi nga ni BP Sara, ang mga negosyo ni Tamba ay media Tamba. Kaya mag-unsubscribe na kayo sa mga, pati ABS-CBN, si Tamba Luslos na rin ang may-ari po. Hindi lahat ng pag-ari niya ng mga Lopez. At 50% yan pag-ari ni Romualdez. Ang mga ninakaw niya po sa inyo ay ginawa niya pambili ng mga media, pambili ng bilyonaryo, pagtatayo ng mga politico.com. Lahat na, pati Abante niyan, binili nila. Pati yung identify ko na, Manila Standard, yung journal na kung saan ako dati trabaho, si Romualdez na rin ang may-ari niyan. Pati Inquirer po, si Romualdez na rin may-ari. Pati Philippine Star, sila na rin ang may-ari. Kaya wala nang natitira para sa tao. Kaya ang lahat ng mga journalist diyan ay kontrolado sila. Ganun po, ang pagkakaiba ng vlogger ay walang control sa amin. Ganun lang pang simple. Siyempre, ang amin na lang is sa aking konsensya, kailangan mayroon din akong responsibilidad
na kailangan ang ilabas ko na balita ay totoo at ang aking opinion ay kinakabase po sa lehitimong opinion. Hindi naman magaling pero basta lehitimo na nakabase sa kung ano ang factual, ang detalye. So, Akatsuki, yung journalist na nagtanong, bata ni Remulla, kumakalat na mga picture kakasama sila. Perni Pinto, Bobby Cortez, good evening, Dr. Kausing, legal expert. Diyos A, ang husay mo mag-explain Toto. Kausing, salute yung engineer ka pa, lawyer na. Salamat po, Diyos A. Chicken Pop Genius, grabe nakaguksi si Dr. Toto. Ano yan, no? Sombrero lang yan. Galing ba sa flood control? Hindi po. Galing po ito sa Vietnam. Doon ko binili ito. Nung pumunta ko ng last July. Ayan, kunyado. Bright pa sa Barang Bright Engineer Attorney. Flora, good evening. Anacleto Lino Sr., gandang gabi po. Slayer 104, good job, Mr. Tirador. Gilinda Doronilla, dapat kasuhan yung billionaire channel na yan. Chris Marticio, more power, katuto. Diyos A, makita mo ang mga reporter, mga tanong very shallow. Kaya mga magtatanong kay Claire Castro, nonsense. Operian Vlog, ayos ang paliwanag mo, Boss Toto, Tirador. Rafael Arciaga, kaya mayayabang ang mga reporter ng Billionaire Channel dahil Deputy President pala ng Pilipinas ang may-ari nito. Kaya bias mga mana sa amo nila. So Gayle Ramirez, good evening, Doc Toto. Your game is a scam shame. Oh my God, Tambi already owns the Manila Standard, the Journal Group of Publications, and ABS-CBN. Siya rin po may-ari ng Inquirer. Ayan, tandaan nyo yan. Nusil Yalong, correct. Hello Toto sa Sir Sulid lang kami. Buti na lang merong social media. Yun ang panlaban natin sa mga media nila. Helen Bagyo, good evening po. TP Cagares, bias talaga ang media. Baldo 123, tama ang sinabi ni Marcoleta. Rodin Maana, watching from Davao City. Idol Toto Kausing forever. Good evening. Salamat po. Probinsyanong Lagyaw, Vlogs, Impeach BBM. Mike, salamat at meron tayong Senator Marcoleta. Thomas Esplana, share natin ito na malaman na marami na tanga na media ngayon. Helen Bagyo, God bless Philippines. Chito Villahermosa, kung walang Marcoleta ngayon sa investigasyon ni Lacson at Soto, walang mga kongresista na maisasama sa kaso, lalo na si Tambi. Jojo Sadiwa, Jojo, Attorney Toto, ikaw talaga ang the best pagdating sa social media, kapupulutan ng aral at puro katotohanan. God bless. Jojo Sadiwa, magkita tayo minsan. Eladio General Socorro, Tamsak, JJA, mas credible po ang mga opinion ng mga vlogger ngayon kaysa sa mga mainstream media na yan. Maraming salamat po at magandang gabi. Mamaya balik kayo after 10 minutes. We will discuss about the resignation, irrevocable resignation made just a while ago by Elizalde Co at hindi na po siya congressman. Magandang gabi at maraming salamat, bayan ko!